Bawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya. Aral ng INC, Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, pagbabawal sa pag-asawa sa hindi kapananampalataya. At alam nyo ba, noon pa man binanata na ang simbahang Katoliko na ang silibasi ng mga kaparian, obispo at Santo Papa ay sa demonyo daw. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Ang di pag-aasawa ay aral daw ng kalaban ng Diyos. Paano ngayon? Hindi ba't sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Ibig ba sabihin na ang INC ay may aral na galing sa kalaban ng Diyos? Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Ating tatalakayin ito, samahan ninyo ako. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. At kumusta sila si tatalakayin natin itong grabing banat ng INC noon pa man sa simbahang Katoliko. Pero ayon sa kanilang kaanib na yung pagbanat daw ng INC ay upang lang gamiting content sila. Pero matagal na nila ginagamit yung pag-chap-chap ng mga aklat Katoliko. Pakinggan muna natin. Kasi mga kababayan, mga kapatid, ang nakikita po namin kaya may mga ganong post na nalilikha sa social media ay dalawa lang. Una, alam nila na kapag isinangkot nila ang Iglesia ni Cristo sa kanilang content, talagang dadami ang kanilang views, tataas ang kanilang engagement. Dahil alam nila kung paano mag-react ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag ang Iglesia ni Cristo na ang ginagawan ng mga bintang at pagpaparatang. Pag Iglesia ni Cristo na umano ang ginawa ng pagbibintang at pagparatang. Kaya di tayo magtaka kung bakit mula noong naitatag sila ni Felix Manalo, grabe talaga ang banat nila sa simbahang Katoliko. Una, dahil alam nila na maraming mga Katoliko ang kahit nasa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang Iglesia Katolika na siyang tunay na Iglesia ni Cristo, maraming mga kapatid nating mga Katoliko na kulang ang kaalaman sa tunay na pananampalataya. Kaya, fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Matinding banat ng INC. Itong paggamit nila sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Sa unang Timoteo, pakinggan muna natin sila si Michael Sandoval, mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatang 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi Yun, aral daw ng mga demonyo. Paano ngayon? Di po ba sila din may aral na di mag-aasawa sa di ka pa ng palataya? Hindi ba sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Oh, so, kung meron silang aral na hindi mag-aasawa sa hindi kapananampalataya at hindi pag-aasawa ay aral sa demonyo, abay, lilitaw na ang Iglesiang Tatag ni Felix Manalo ay matatamaan sa doktrina na palagi nilang binabato sa simbahang Katoliko. Di po ba? Itong paggamit nila sa unang Timoteo, kapitulo 4, ginagamit ito palagi ng INC sa pagtuligsa sa pananampalataya at ipaparis nila yung aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno at siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko, no? Para ipagtagpi-tagpi nila sa kanilang doktrinang imbento lamang ng tao upang ipalitaw na ang simbahang Katoliko at out of context naman sila. Pakinggan muna natin. Balik, ha? Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatang 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Yon ang ginagamit nila na talata para banatan ang pananampalataya ng simbahang Katoliko lalo na sa silibasi. Acknowledge natin si Joy Sivan Cabasis, watching from Carmen Annex, Osami City. God bless sa lahat ng mga nanonood live na ito. Okay. Si Care Reader, hello po. Ako, as lang po, Bro Wendell, kailan po online blessing? Baka mamaya. Si Luz Biminda Piedad, baka mamaya may blessing si Father. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng kardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay Pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy ng saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan. Ang
ginamit nila. Pero may iniwasan nila sila dito mga kapatid. No? Totoo naman na mabasa yan, pero iniwasan nila itong bahagi nito, ang pahina 396. Iniwasan nila ito. Bakit? Dahil para ipalitaw nila na talagang ipinagbabawal ng simbahang katoliko ang pag-asawa at pagtagpi-tagpiin nila na itong pagbabawal na ito ay sa demonyo. Bakit? Dahil may karugtong, iniwasan nila. Ito po mga mahal na kapatid, no? Ang kanilang iniwasan ng mga unang araw ng iglesia dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa. Ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuwat, sila'y inuutosang mamuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Yon ang iniwasan nila na karugtong, no? Para pagtagpi-tagpiin ang unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 ituloy sa 3 na ang nakasulat ay, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. So, dito, ipaparis nila ang pagtagpi-tagpiin nila itong aklat na siya ang inyong pakinggan. Dahil ang nakasulat kasi maliban na ipinagbabawal ang pag-asawa, ipinag-uutos na lumayo ng lamangkati. Lumayo ng lamangkati, lalo na ngayong Marso 5 mga kapatid. Di ba? As Wednesday na, may fasting na tayo. At ito ang nakasulat sa pahina 139 sa aklat na ginagamit nila. Ang ikalawang utos ng Santa Iglesia ay mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Yan. Kaya, pagtagpi-tagpiin nila itong dalawang aklat, ang una, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, na ang sabi, ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buwat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan. At iniwasan nila, ulitin natin, yung karugtong sa naturang aklat, ito na pinakita ko sa inyo ng unang mga araw ng iglesia dahil sa kadalangan ng mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuwat, sila'y inuutosang mamumuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Yan. Pinutol nila ang naturang sulat para igiit na ipinagbawal talaga ng simbahang Katoliko. Una, tandaan natin na yung
Unang Timoteo, Kapitulo 4, kung tingnan natin, out of context sila mga kapatid, dahil kung tingnan natin ang footnote sa Dewey Version, kung sino ang tinutukoy ni San Pablo diyan, malinaw na hindi ang celibacy dahil si San Pablo, wala din siyang asawa. Ito ang mabasa natin sa footnote mga kapatid. No? He speaks of the Gnostics, the Marcionites, the Incaritites, the Manichaeans, and other ancient heretics who absolutely condemn marriage and the use of all kind of meat because they pretended that all flesh was from an evil principle, whereas the Church of God, so far from condemning marriage, holds it a holy sacrament and forbids it to none but such as by vow have chosen the better part, and prohibits not the use of any meats whatsoever in proper times and seasons, though she does not judge all kind of diet proper for days of fasting and penance. Yon. Una, sa Biblia, tingnan natin ang kasaysayan. Alam nyo ba sa kasaysayan mga kapatid? Sa first 3 centuries, ano po ba ang estado sa Kristyanismo, lalo na sa mga kaparian at obispo noon? Ito po sa aklat na The Age of Faith by Will Durant, page 44. In the first 3 centuries of Christianity, celibacy was not required of a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders. And no man could be ordained who had married 2 wives, a divorce, or a concubine. Yun ang mabasa. Now, ngayon, ang celibacy ba sa Biblia, may mabasa ba tayo mga kapatid na kahit noong unang araw sa lumang tipan ay ang Diyos nagbabawal sa pag-asawa at pagkakaroon ng mga anak? Kung literal talaga ang interpretasyon ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, sikta na tatag ni Eliseo Soriano, sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 3, lalabas mga kapatid, na ang turo ng Diyos ay para sa kanila turo din ng demonyo. Bakit? Kung sisilipin natin ang lumang tipan, Jeremiah chapter 16, verses 1 up to 2, ito ang mabasa natin. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons and daughters in this place. See? Napakalinaw mga kapatid. Kaya, dito natin malaman na hindi lahat na pagbabawal sa pag-asawa saklaw sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Kaya kung nagbawal man ang Diyos sa nabasa nating talata, Jeremias Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 2, may dahilan ang Diyos. Di po ba? Ganon din ang mga pare sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Ruana. Kung hindi sila nag-aasawa, di po yan sa pilitan mga kapatid. Sariling pagpili yan para ialay ang kanilang buhay sa simbahan. At kung tingnan natin si San Pablo na nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3, kung ang di pag-aasawa ay sa demonyo, abay, lalabas na si San Pablo ay sa demonyo din. Ang tanong, ang ating Panginoon Jesucristo may asawa ba? Di po ba wala? Kung ang kanilang argumento na ang
di pagkakaroon ng asaway sa demonyo, ilalabas na ang ating Panginoon sa Kristo dahil walang asawa, sa demonyo din. Si San Pablo na nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3, ano po ba yung estado niya? Unang Timoteo Kapitulo 7, versikulo 8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. See? Napakalinaw dito mga kapatid, ang sabi ni San Pablo, mabuti pa na walang asawa tulad ko. Bakit? Ano ang dahilan? Ituloy natin mga kapatid ang mabasa sa unang Korinto Kapitulo Kapitulo sandali tingnan natin sa unang Korinto Kapitulo 7. Okay, mag-adjust muna ako dahil di makita. Okay. Unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 32-34. Ano po ba ang mabasa diyan? Ito ang mabasa mga kapatid. Pansinin niyo ang nakasulat, sabi ni San Pablo, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng mga lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, kung ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito, hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon. Sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. See? Napakalinaw ang sulat ni San Pablo pagkatapos sasabihin itong mga ministro na ang di pag-asaway sa demonyo at yung pag-ayuno, ibig sabihin, meron tayong fasting, meron tayong abstinence. Ang abstinence, yun pwede pagkain ng karne tuwing Biyernes sa buong taon. Nasa canon law natin yan. At lalo na sa Miyerkules, ngayong Miyerkules, no? Ash Wednesday. Pero, andi ba pagkain ng karne o lamang kati mga kapatid sa demonyo ba yan? Tingnan natin ang sabi ni San Pablo. Unang Korinto 8:13. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So, may pagkataon na si San Pablo hindi kakain ng karne upang hindi magkasala. Ibig po ba sabihin, mga kapatid, na sa demonyo na yan, anong aral ng ating Panginoon Jesucristo? Sino ang dapat tatanggap sa kaniyang mga aral at turo? Ayon sa Matthew chapter 19 verse 12, for there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because men
made that them that way, and others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. See, sino daw umano ang makatanggap sa kaniyang aral? Yung di nag-aasawa para sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ano ang purpose ayon kay San Pablo? Sa demonyo ba yan? 1 Corinthians chapter 7 verse 32, I would like you to be free from worry. An unmarried man concerns himself with the Lord's work because he is trying to please the Lord. Yon pala mga kapatid kung bakit merong tinatawag na vow of celibacy ang ating mga kaparian at obispo. Kaya tugma at tupad talaga sa ating mga kaparian ang San Mateo Kapitulo 19 versikulo 12 at ang unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 32, lalo na sa ating mga kamadrihan na may vow of celibacy dahil pinili nila iyon alang-alang sa Diyos. Hindi po alang-alang sa demonyo, ha? At kung tingnan nga natin ang mabasa diyan sa Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4, ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila nagpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatuuhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. See? Napakalinaw ang mabasa, mga kapatid, sa naturang talata na may mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan daw sa mga babae. At sila yung mga sumusunod sa yapak sa ating Panginoon Jesucristo. Di po ba ang ating Panginoon Jesucristo walang asawa? Pinili umano sila mula sa mga tao para maging handog sa Diyos. Ang tanong, sino nga ba yung mga iyon? Di pa ba di yan pwedeng tumutukoy sa mga pastor? Hindi yan pwedeng tumutukoy sa mga pastor dahil ang mga pastor may mga asawa. Nagkaroon sila ng kaugnayan sa mga babae. Lalo nang hindi yan pwedeng tumutukoy sa mga ministro ni Felix Manalo. Bakit? Dahil may mga asawa din. Ipinagbabawal lang ng INC na magkaroon ng asawa kung sila'y nag-aaral pa sa pagkaministro. Ngayon, kung ang kanilang doktrina ay dapat mabasa sa Biblia, asan mabasa na pag nag-aaral ka sa pagkaministro ay bawal mag-asawa? Di po ba? Meron bang mabasang ganyan? Wala naman. So, kaya yung Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4 na binasa natin, mga mahal na kapatid, na ang nakasulat ay ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatuan bilang unang handog sa Diyos at sa mga kordero. At sa kordero. So, napakalinaw na ang mga itong tinutukoy, hindi ito mga pastor ng siktang tatag lamang ng tao. Hindi ito mga ministro sa siktang tatag ni Felix Manalo. Dahil sila may mga asawa. Saan yan tumutukoy? Walang iba. Kundi sa ating mga kaparian, mga kaobispuhan na may vow of celibacy. Di ba? Sila'y pinipili nila yan dahil sabi ni San Pablo na basa na natin, tandaan natin si San Pablo ay pare. Pare si San Pablo. No? At maliban na siya ay pare, tinawag siya ng ama sa pananampalataya. At maliban na siya ay tinatawag na ama ng pananampalataya, ayon sa unang mga taga-Korinto 7:8, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda, mabuti pa sa kanila na manatiling walang asawa
tulad ko. Kaya mga mahal na kapatid, inaaniyahan namin kayong magsuri sa tunay na iglesia. Ang iglesyang iniwan ng iba't ibang mga siktang tatag lamang ng tao sa ating panahon ngayon. Alin po ba ang pipiliin ninyo? Ang Iglesia Katolikang siyang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo o ang iglesyang tatag lamang ng tao? Dahil layunin talaga ng demonyo na mailayo ka sa tunay na iglesia. Dahil sa tunay na iglesia, nandito ang mga sakramento. Nandito ang Eucharistia, ang pagkain ng ating kaluluwa. Na kung di makakain ang ating kaluluwa sa Eucharistia, sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, Juan Kapitulo 6:53, mga kapatid, abay, 58, abay, mamamatay ang ating kaluluwa. Ang dami ng mga kapatid natin na iniwan ang tunay na pananampalataya. Katuparan sila sa unang Juan 2:18, nandito na ang mga antikristo, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Kaya, makita ninyo, binabanatan ng iba't ibang sikta, hindi lang ang mga siktang tatag ng tao, kundi pati na sa siktang tatag mismo ni Anton LaVey. Ano ba yung sikta na yan? Walang iba, kundi ang Satanic Church. Ang mga aral ng Simbahang Katoliko ay mariing itinakwil ng Satanic Church ni Anton LaVey. Kaya mag-isip-isip na kayo. Ang sign of the cross, veneration of the saints, sacraments, sacred images, yon ang binanatan ng Satanic Church. Ang tanong, di po ba, kahit Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo, Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell, ang Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite at iba pang sikta, mga born again, di po ba, nagkaisa sila mga kapatid laban sa Simbahang Katoliko? Ba't kaya nagkaisa sila sa Satanic Church na tatag ni Anton LaVey? Isip-isip naman.